Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon dito sa Book of Samuel, 2 Samuel chapter 21 verses 1 to 3. Ito po ang nakasaad. Noong panahon ng paghari ni David, nagkaroon ng tagutom sa loob ng 3 taon. Kaya nanalangin si David sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon, dumating ang tagutom dahil pinatay ni Saul at ng pamilya niya ang mga Hebionita. Ang mga Hebionita ay hindi mula sa lahi ng Israelita, kundi sa natitirang buhay ng mga Amoreo. Nangako ang mga Israelita na hindi nila sila papatayin. Pero tinangka silang lipulin ni Saul dahil sa matindi niyang pag-alala sa Israel at Juda. Pinatawag ni David ang mga Hebionita at tinanong, ano ang maaari kong gawin sa inyo para mabayaran ang kasalanan ginawa ni Saul sa inyo? At para pagpalain ninyo ang mamayan ng Panginoon? Yun lang po. Maraming salamat po rin, Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay makikita sa 2 Samuel chapter 21 verses 4 to 6. Sumagot sila, ang sama ng loob namin kay Saul at sa kanyang sambahayan ay hindi kayang tumbasan ng ginto at pilak. Ngunit ayaw rin namin pumatay ng sinuman sa Israel. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin para sa inyo? Tanong ni David. Sumagot sila, hinangad po na Saul na iyon na ubusin ang lahi namin sa Israel. Kaya ibigay ninyo sa amin ang 7 sa mga lalaking mula sa kanyang angkan at bibitayin namin sila sa Gibeon sa harapan ni Yahweh. Sige, ibibigay ko sila sa inyo, sagot ni David. Yun lamang po. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang amin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng 2 Samuel chapter 21 verses 7 to 12. Hindi ibinigay ni David sa kanila si Mephibosheth, sa anak ni Jonathan at apo ni Saul, dahil sa sumpaan nila ni Jonathan sa presensya ng Panginoon. Ang ibinigay ni David ay ang 2 anak ni Saul, na sina Armoni at Mephibosheth. Ang ina nila ay si Rispa na anak ni Aya. Ibinigay din ni David ang 5 anak na lalaki ni Merab, anak ni Saul, si Merab at asawa ni Adriel, na anak ni Barzillai na taga Mehola. Ibinigay sila ni David sa mga Gibeonita at pinagpapapatay silang 7 roon sa burol na malapit sa lugar kung saan sumasamba sa Panginoon. At pinabayaan lang nila roon ang mga bangkay. Nangyari ito noong nagsisimula pa lang ang anihan sa Sebada. Si Respa na anak ni Aya ay kumuha ng sako at inilatag ito sa isang malaking bato para gawin niyang higaan. Binantayan niya ang mga bangkay upang hindi kainin ng mga ibon kapag araw at para hindi kainin ng mababangis na hayop kapag gabi. Nanatili siya roon simula nung mag-umpisa ang anihan hanggang sa magtag-ulan. Nang malaman ni David ang ginawa ni Respa, na asawa ni Saul, nagpunta siya sa mga naninirahan sa Jabes Gilead at hiningi ang mga buto ni Saul at ng anak nitong si Jonathan. Nang mapatay sina Saul at Jonathan sa pakikipaglaban nila sa mga Filisteo sa Gilboa, ibinitin ng mga Filisteo ang mga bangkay nila sa plaza ng Bethshan at lihim na kinuha ng mga taga-Gabis Gilead ang mga bangkay nito. Amen. Amen. God bless po. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang aking ibabahagi ay dito sa 2 Samuel chapter 21 verses 13 to 16. Ito po ay kay Mera. Dinala ni David ang buto ni Saul at Jonathan pati na rin sa mga buto ng 7 pinagpapatay ng mga Hebionita. Ipinalibing niya ito sa mga tauhan niya sa pinaglibingan ng mga ama ni Saul na si Kish.
sa bayan ng Zila sa Benjamin. Natupad ang lahat ng iniutos ni David. Pagkatapos nito, sinagot ng Panginoon ang mga panalangin nila na huminto ang tagutom sa kanilang bansa. Dumating ang panahon na muling naglaban ang mga Pilisteo at mga Israelita. At nang nakipaglaban na si David at ang mga tauhan niya, napagod siya. Si Isbibinob na Pilisteo na mula sa angkan ng mga Rafa ay nagtangkang patay si David. Tanso ang dulong sibat niya na tumitimbang na 4 na kilo. At may nakasukbit pa niya na siyang bagong espada. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin Panginoon. God bless. Hello po, Blessed Thursday. Ang Bible verse ko po today is from 2 Samuel chapter 21 verses 17 to 19. Sabi dito, ngunit tinulungan ni Abisai na anak ni Zeruias si David at pinatay ang higanteng Filisteo. Mula noon, pinasumpa nila si David na hindi na siya muling sasama sa labanan. Ikaw ang ilaw ng Israel. Ayaw naming mawala ka sa amin, sabi ng mga kawal ni David. Hindi nagtagal at muling naglaban ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Nangyari naman ito sa Gob at doon napatay si Sibekai na Husasita ang higanteng si Saf. Sa isa pang sagupaan sa Gob, laban sa mga Filisteo, napatay naman ni Elhanan, anak ni Jair na taga Bethlehem, si Goliath na Giteo. Ang hawakan ng sibat nito'y sinlaki ng kahoy na pahalang sa habihan. The word of the Lord. Yan. Si King David sumama ulit sa sa labanan. And then napagod siya. Habang sa labanan napagod siya. So nagkaroon ng chance na patayin siya ng isang higante na si SB Benom. Pero natulungan siya dito na sa verse natin. Ngunit tinulungan ni Abisai na anak ni Zeruiah si David, nailigtas si David sa pagpatay ng higante sa kanya dahil nga 'di ba na napagod siya. So sinasabi dito na hindi ka na pwedeng sumama sa labanan ulit dahil mahalaga siya sa mga tauhan niya. Ayaw nilang mawalan sila ng ilaw, kasi sinabi dito na ikaw ang ilaw ng Israel. So ano ba ang tungkulin ng isang ilaw, 'di ba? Magbigay ng liwanag. Yan sabi dito sa English, never again will you go out with us to battle, so that the lamp of Israel will not be extinguished. Yan, sabi nga po, David is here considered as the lamp by which all Israel was guided, and without whom all the nation must be involved in darkness. The lamp is the emblem of direction and support. And sa pamamagitan din ng ilaw na daladala ni David, light to the nation, sabi, showing the one true God to all who lived in darkness, thus drawing them to worship God themselves. According to the book of Isaiah, chapter 42, verses 6 to 7. Yun po. God bless. So muli po, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat at isang katagumpayan muli, na nakapagbasa muli tayo ng isang chapter ngayong araw na ito. Ito po ang 2 Samuel chapter 21, At purihin po ang Panginoon at may panibagong kalakasan at kasiglahan ang ating spiritual na buhay dahil sa ating ginagawang devotion at ang pagbabasa ng Biblia sa bawat araw. So ang 2 Samuel chapter 21 ang tinalaga po sa atin ay 2 Samuel chapter 21 verse 20 to 22, So sabi po dito, sa isa namang labanan sa Gat, mayroong isang higante na 24 ang daliri, 3 bawat pa at kamay.
Hinamon nito ang mga Israelita, ngunit napatay naman ni Jonathan na pamangkin ni David sa kanyang kapatid na si Simea. Ang apat na ito ay buhat sa lahi ng mga higante sa Gat, nasawi sa mga kamay ni David at ng kanyang mga tauhan. No? So, purihin po natin yung Panginoon. No? So, dito sa 2 Samuel chapter 21, no? Makikita po natin dito sa ating binasa, sa verses na ibinigay sa atin. Dito makikita po natin, no, na sa kabila ng grabe, no, yung kalaban dito ng mga Israelita, yung mga giants, no, 4 na giants. Pero kapag binasa natin yung mga nakaraan, no, na makikita po natin ang unang nakapatay ng higante na Palestinian ay si Haring David, no. So dito makikita po natin na yung victory at katagumpayan, no, do sa mga giants ay hindi po imposible, no, sapagkat ito ay nagawa na ni David, kaya hindi imposible sa kanyang mga tauhan at mandirigma na hindi nila talunin yung mga giants na yon. So ibig sabihin ay posible na makaya din nila, no, ayon sa ayon sa pagmumustra do sa ating binasa. Ay makikita natin na talagang grabe, no, gaano katindi ang tangkad nito, gaano katindi yung mga kamay nito, no. Pero victory over giants is possible, no. Ito ay nangyari sa buhay ni David, kung kaya't nagiging inspirasyon din ito para sa kanyang mga kawal. So dito makikita din natin na yung Panginoon ay gumagamit siya, no? Gumagamit siya ng mga tao, kahit yung mga mandirigma ni David, para magpatuloy, no, yung pagpatay, no, do sa mga, kumbaga, magpatuloy do sa purpose ng Panginoon na lumaban. Kumbaga dito makikita natin na si David nga ay muntik na mapatay. So ibig sabihin hindi na siya makakasama, pero yung kanyang mga mandirigma ay nakakapagpatuloy ito. So dito po natin makikita na pwedeng gamitin ng Panginoon yung mga ordinaryong tao para makontinue kung ano yung dapat nagampanan ni Haring David. At dito makikita natin na yung Panginoon pa rin yung nagbibigay ng strength sa labanan, no? Hindi ito sa galing ng mga mandirigma ni David, kundi nasa Panginoon pa rin yung pagkakaloob nito, kumbaga yung pagkakaloob ng pagkakapanalo. So dito makikita natin sa verses na itinalaga sa atin, makikita natin na talagang yung spiritual warfare natin ay kinakailangan nating ipagpatuloy ito, sapagkat talagang marami pa rin tayo mga hinaharap na mga problema, mga sufferings, iba't iba, no. Yan yung mga giants sa ating buhay, pero walang imposible kapag kasama natin ang Panginoon. So napakaganda po ng 2 Samuel chapter 21, no, na dito sa ating ibinigay na verse, sa ating ibinigay na mga verses ay talagang ang katagumpayan ay posible, no, sapagkat nasa Panginoon pa rin ang nagkakaloob nito para sa ating tagumpay. So purihin po muli yung Panginoon sa panibagong araw na ipinagkaloob sa atin, at tayo nakapagbasa muli ng Biblia sa araw nito. God bless everyone. Ang Panginoon po ang mapupurihan.